na hindi mo pakainin ng isang araw lang, huwag lang isang linggo, isang araw lang, ano sa palagay nyo ang inyong nararamdaman? Hindi lang gutom, Pagod. nangihina ka. Nahihina. So, yun yung nagiging dahilan na kung bakit ang ating katawan nangihina kapag hindi napapakain. Kasi walang laman ng tiyan, di ba? Amen. So, kung ang ating katawang lupa na hindi natin mapakain ng isang araw ay nangihina, gaano pa kaya din ang ating espiritu na hindi natin pakainin ng salita ng Diyos, di ba? Pwedeng manghina. Yes, amen. So kaya nga maraming mga Kristiyano na kapag hindi nagbabasa ng Biblia, kahit matagal ng Kristiyano, lagi pa rin nangihina. Nadadala, nagkakasala, patuloy pa rin natutukso sapagkat wala siyang dipinsa sa kanyang sarili. No? Walang dipinsa, walang salita ng Diyos sa puso niya. Kaya dumating yung mga problema, dumating yung mga tukso, dumating yung mga pagsubok, natatalo agad. Amen. Kasi mahina eh. Di ba? Pag mahina ka, may wala kang magagawa. Amen po ba tayo ron? Amen. Mahina ka eh. So kaya nga mga kapatid, ang Biblia ay mahalaga. Amen. Mahalaga ang Biblia, mahalaga ang salita ng Diyos. Bakit sinasabi ko na napakahalaga ng salita ng Diyos? Una, ako na mismo magsasabi na sa sarili ko, na kung hindi ko nakilala ang Panginoon at hindi ako nakapagbasa ng Biblia, siguro hanggang sa ngayon, ewan ko lang kung ako'y buhay pa. Alam niyo kung bakit? Kasi nung ako po ay wala pa sa Panginoon, masasabi kong ako ay isa sa mga kasama doon sa mga taong mga suwail sa magulang. Kung sa salitang sutil, no? Hindi marunong, hindi sumusunod sa mga magulang. Pasaway akong anak. Alam niyo kung bakit naging pasaway akong anak? Ito yung problema. Lumaki po kasi ako na talagang, kumbaga, parang nagkaroon kasi ako ng kaisipan na rebelling kaisipan. Kasi nung bata pa po ako, talagang naranasan ko mga kapatid na hindi pa ako nakapag-aral. Parang yung inanakit ko, sama ko ng loob sa mga magulang ko, parang naging anak ko taga. Tapos siyempre, hindi ako nakapag-aral, gusto kong pero dahil nga sa kahirapan, sa kawalan ng magulang, talagang hindi po ako nakapag-aral. Ang totoo niyan mga kapatid, baka di kayo maniwala sa akin, na ako po ay nagka-grade 1 lang. Totoo yun. Hindi po ako sa inyo nagsasalita ng hindi nangyari. Ang totoo mga kapatid, napunta ako galing probinsya, galing Bicol, napunta po ako dito sa Maynila, sa Montalban, na ang katotohanan po, hindi ako pa marunong bumasa. Hallelujah. Hindi pa ako marunong bumasa. Napakabuti po ng Diyos sapagkat mayroon pong mga taong ginamit ng Panginoon upang maghahayag ng salita niya sa aming lugar, sa Kalumpit. At ngayon, abang yung mga pastora, nangangaral, isa pa po ako kumbaga ako isang parang tagapag-usig, parang si Pablo, nangungusig. Sabi ko, kalukuhan lang yan. Abala lang yan, sayang, aksaya lang yan sa oras. At sagot ko pa nga doon sa mga nagsishare ng salita ng Diyos, sabi ko, ako naman may Diyos. Ako naman ako'y naniniwalang may Diyos. Sapat na sa akin yun. Basta ako alam kong may Diyos. Yun yung katuwiran ko. Yun yung laging katuwiran. So dahil sa yung mga kapatiran ay hindi nagsawa na ako'y kanilang imbitahan. Amen. At alam niyo, iniimbitahan nila ako. Dumadalo ako minsan, mayroon pa akong dalang gin. Yun ang katotohanan mga kapatid. Hindi ito yun ang katotohanan. May dala pa akong gin. Sabi ko, parang, alam niyo ba kung bakit lang ako pumupunta ron? Kasi may mga dalaga. Nakainom, di ba? Pero alam niyo po pala, na mayroon palang plano ang Diyos sa buhay ko. Amen. So, ngayon, abang nangangaral ang isang pastor, abang nakikinig ako,
ng kanyang sinasabi, parang unti-unting, parang may naiintindihan ako. So hanggang sa talagang nagkaroon ako ng interest. Sabi ko, sa susunod dadalo uli ako. At ang mga ko ay nakikinig, parang